Hello mga kayuri at welcome back po muli sa aking channel. So pag-usapan natin ngayon ang 5 dahilan kung bakit meron talagang mga trainee na hindi nakakatagal dito sa bansang Japan. So ibig sabihin ko meron talagang mga trainee na nagkisiuwian nang hindi pa natatapos yung kontrata. So nagpapasya na rin silang umuwi. So ito yung nakita kong 5 dahilan, no? So at kasabay nito magbibigay rin ako ng konting tips, no? Actually wala akong any script na papel na linis na ako. Ito, may tumawag na naman. Tumatawag yung anak ko. So, bakit umuwi yung mga trainee na hindi pa tapos yung kontrata? So, una sa naisip ko, yung Japanese language dito or Nihongo na tinatawag. So, sa totoo lang, hindi ko naman nila lahat. Sabihin natin sa 10 tao na pumunta dito sa Japan, meron talaga dyan na isa o dalawa na hindi nakakatagal at hindi natatapos yung kontrata, no? So ito yung mga reason. So unang naisip ko is Japanese language. Nihongo, bakit? Kasi kahit ako magpo 5 years na ako dito sa Japan, aminado talaga ako na hanggang ngayon medyo hindi ko pa talaga lahat na naiintindihan ang salitang ng mga Hapon. Especially kapag nakakausap mo is yung mga matatanda dito sa Japan. Minsan kasi kami sa Gemba may nakakausap kaming mga matatanda kasi karamihan mga karpintero. So may mga kutoba talaga o mga words na Nihongo o Japanese na ang hirap intindihin, lalong-lalo na ang bibilis nila magsalita. Kasi unang-una, yung matatanda na yan hindi sila nag-a-adjust, hindi katulad ng mga wakaisto, mga bata pa. Kapag alam nilang foreigner ka, alam nilang hindi ka talaga Japanese, nag-a-adjust sila. Minsan nag-i-English din sila, no? Although mahirap din talaga minsan naiintindihan yung English nila, pero may times naman na maiintindihan mo. Mas maiintindihan mo yung Nihongo ng mga batang Japanese kumpara mo sa mga Nihongo ng mga matatanda, no? Depende. So, ayun, mahirap talaga. Hiragana, katakana, kanji, lalo na yung kanji. Mga Chinese character, ang hirap talaga intindihin nun. Medyo madali-dali talaga para sa akin, madali-dali intindihin yung hiragana, no? So, mas madali siya basahin. Katakana, nakakabasa naman tayo pero hindi siya ganun kabilis. So, yun, babalik tayo doon. So, karamihan naman so, meron talaga na sabihin na natin na mabibilis yung pick up nila sa pagdating sa mga, mabilis silang matuto magsalita ng Japanese. So, ayun meron din naman talagang pagdating sa pag-pick up o sa pag-iintindi talaga, medyo hirap talaga, no? So, importante kasi yung Nihongo talaga, Japanese conversation, kasi syempre, unang-una nagtatrabaho ka dito sa Japan, at syempre, nakakasama mo mga Japanese, so, importante po talaga yun, no? So, ako, aminado ko talaga, pag pagod na ako, nung mga bago ako talaga, minsan, kahit anong aral mo ng Japanese, hindi ko mapasok talaga sa utak mo, kasi pagod ka na nga pagod na yung katawan mo, pagod pa yung isipan mo. So, paano pa, kahit mag-aral ka ng Nihongo, talagang hirap ka talaga mag-aral, no? Hirap pumasok. So, ayun, pero sa mga tips o advice ko na maaari nyo gawin kapag first to 6 months nyo dito sa Japan, kailangan talaga ako every night o kaya every night talaga, kung may laanan nyo ng oras yung pag-aaral ng Nihongo, no? Or ng Japanese. Tapos pag isa sa mga let's say bago kayo matulog, 1 hour, isang oras na pag-aaral ng Nihongo gabi-gabi, for sure naman may matututunan ka niyan. O kaya halimbawa pagod na kayo, din yun na kaya mag-aaral ng Nihongo sa gabi, so syempre pagod na kayo, matulog kayo ng maaga. So pagising nyo, kung maaga kayo nagising, may oras pa kayo, kumbaga may oras pa kayo mag-aral, so mag-aral kayo dun. Isa yun sa mga pinakamagandang oras mag-aral ng Nihongo, no? Yun yung may advice ko, no? At isa sa mga technique pa dyan para mas mabilis ka matuto mag-Japanese kapag may hindi ka na pag may isa kang words na parang gusto mong matutunan talaga tapos narinig mo sa Japanese, huwag kang mahiyang magtanong anong ibig sabihin ng sinabi mo, ganito ganyan, kasi minsan 2 years na 1 year na may get, so hindi talaga natututo sa Japanese, nahirapan hanggang sa siyempre pag hindi ka natuto sa Japanese, siyempre paano ka makakapag conversation ng maayos sa kasama mong Hapon, di ba mahirapan ka. So yun yung nagiging cause kung bakit nagkakaroon kayo ng conflict o hindi magandang kung bakit hindi kayo nagkakasundo ng kasama mong Japan. Isa yun, no? So yun lang talaga. So meron naman na kahit pa paano nagsusurvive talaga, basta Nihongo hi lang, mga ganito ganyan.
Basta alam mo lang talaga yung mga basic din naman na mga Nihongo na madalas mong narinig, lalo na sa game pag ginagamit, madali lang intindihin, pero pag nasa labas ka na, iba ng words sa maririnig mo, no? So yun, sa naisip ko na dahilan pa kung bakit umuwi ang mga trainee ng hindi pa tapos ang kontrata is dahilan yan is senpai, dahil sa senpai na hindi nakakasundo. It's either senpai o it's either senpai mo na Pilipino o senpai mo na Japanese. Okay, ako kasi meron kasi diyan mga kapwa din naman nating Pilipino na minsan alam mo yung ugali na parang akala mo kung makaasta is siya na yung nagmamay-ari ng kumpanya, siya na yung susunod na magmamana ng kumpanya. Ganun yung pagkaasta yun eh. Porkit ka kuhay ka, ikaw ay bago, alos lahat ng gusto yung may bigat na trabaho sa'yo ipapasa. Pero meron mga ganun. Swerte, hindi naman ko naman nila lahat, pero meron talagang makaka-encounter ka mga ganyan. Or senpai mo na Japanese, no? So, isa pa sa mga rason, o kaya sacho na tinatawag, pag sacho mga boss mo na, isa pa sa mga is yun nga, mabalik tayo dun dahil pa rin sa Nihongo, no? Kaya hindi mo nakakasundo yung mga Hapon. So, isa yun sa mga rason. So, ang technique dyan, once na mayroon kang hindi nakasundo sa isang naka-workmates, lalong-lalo na kapwa mo rin naman Pilipino, hanggat kaya nyo naman itama ang hanggat kaya nyo naman dalawa itama at hindi na kailangan paabutin pa sa mga head, so gawin nyo ng paraan. So ikaw naman, hindi porket kuhay ka, huwag ka matatakot sa senpai mo kapag alam mong mali yung ginagawa. Dito sa Japan, experience ko yan, no? Kapag alam mong mali yung ginagawa, kahit yan head sa'yo, nauna sa'yo, senpai mo yan o kaya sacho mo yan o kaya siduin mo yan o kaya ano mo yan, kapag mali yung ginagawa, especially kapag nagkakaroon na ng physical ba, i-report nyo agad, no? So wag nyo nang patagalin kasi lalong-lalo na sa work nature, sa trabaho namin, katulad namin Gemba, bali nakakapagod, sobrang init, syempre minsan maikli yung pasensya ng mga Hapon, maikli rin yung pasensya ng mga Pilipino, pati ko minsan nagiging maikli rin yung pasensya mo, no? Kasi nga mainit, malamig, alam mo yun, pagod. So, ayun, isa sa mga way dyan para maiwasan na hindi na umabot sa kausapin mo, no, mas maganda maging prangka ka sa kanya. Senpai, hindi ko nagugustuhan yung ginagawa mo. Sana naman sa susunod, wag na tayong umabot sa, kasi pag, alam mo yun, winarningan mo na si senpai mo na ganito mali yung ginagawa mo sa akin, hindi na talaga pigilan na. I-report nyo sa mga head na siguro naman sa agency nyo, kung under agency kayo, o kaya sa mga kung mga for sure naman mga Pilipino yan o Pilipina na maaaring mag-translate sa mga head na Japanese. Concern nyo yung problema nyo sa kasi kaysa patagalin mo yan, aabot yan sa puntong baka magpatayan pa kayo yan sa oras ng trabaho. So yun yung hindi magandang mangyari, o kaya magka-pisikalan kayo. So kung hindi na talaga kaya, mas maigi pa na ma'am, ilipat nyo na lang po ako sa ibang prefecture kung ganito lang din naman yung makakasama kong mga co-worker ko dito, hindi ko makasundo, so baka magpatayan lang kami. So mas maigi ma'am na ayoko naman umuwi po ma'am agad-agad sa Pilipinas kasi ma'am hindi pa natutupad yung pangarap ko. So okay lang po, magpalipat na lang ako. Ganun na lang gawin nyo, kung hindi na talaga kaya yung lumalala na yung sitwasyon nyo, sa either magpalipat na lang kayo kaysa naman umuwi kayo, mas okay pa yun, no? Okay, i-report nyo, huwag kayong matakot, no? Kasi ako na-experience ko yan, may natanggal na Hapon dahil sa nung bago pa lang ako, pinag-iinitan ako lahat sa akin. Magkamali ka ng konti lang, syempre bago ka, konti ka lang magkamali, papaalisin ka na sa trabaho, yan gagawin, papalipat ka na ibang trabaho. So paano ka matututo doon kung nagkamali ka lang ng konti, pagagalitan ka, tapos papalipat ka naman sa ibang trabaho. So ang mangyayari, wala akong natututunan, no? Tapos hanggang sa dumating sa point na nagalit na yung Japanese kasi kasi ewan ko ba doon, basta natanggal yung Japanese kasi may ginawa sa akin physical na hindi naman ako masyadong nasaktan, pero sinapok ako dito, report ko, tinawag ko, ayun, tinanggal yung Hapon. Ganun lang. Pangatlong rason kung bakit umuwi yung mga trainee sa Pilipinas. So ito naman is pagdating sa weather. So alam dito naman kasi merong 4 season, 'di ba? Sa atin na puro init lang doon tsaka ulan. So dito sa Japan may spring, winter,
summer tsaka autumn. So ayan, pinakang the best na season dito is dalawa, yung spring season, spring tsaka yung autumn, no? Autumn yung taglagas, kasi makikita mo yung mga bundok, nag-iiba yung kulay ng mga kahoy. Ang gandang pagmasdan yan pag autumn, nag-yellow yung mga dahon. So pag spring naman yan, nagtagsibol yung tagsibol yan, yun nag-bloom yung mga bulaklak katulad ng sakura cherry blossom. Maganda yun dito sa Japan, isa sa mga dapat nyo ma-experience yan dito, no? Kaya mas pinaka ayaw naman ng iba dito, lalo na sa mga gemba nagtatrabaho, is yung summer tsaka winter, no? Pag ang trabaho mo kasi sa gemba, ang hirap na ngayon, sobrang init, humid, alam mo yung humid, always humid dito pag sa summer. Hindi kumpara mo dyan sa Pilipinas, kahit paano sa Pilipinas may hangin ng konti, dito talaga humid. So, karamihan ng umuwi dyan, hindi nakakatapos ng kontrata. Isa sa mga rason nila is yung weather, hindi talaga tumatagal sila. Lalo na yung mga hindi pa nakaka-experience sa mahihirap ng trabaho. Yung mga anak may kaya, tapos pagdating dito ang trabaho dito is sa construction, tapos exposed sa init, hindi nakakatagal. So yun yung mga rason nila kung bakit umuwi din sila agad, no? So sa mga naan dyan sa Pilipinas na papunta ng Japan, huwag kayong maglala, konting tiyaga lang. Kung sa field yung trabaho nyo, yung init naman dito naman sa Japan, provided na kami ng yung mga cooling system, may mga vest kami na sinusuot na para may fan dito, para kahit paano yung katawan mo is maginhawa pa rin, no? Maginhawa, presko. Tapos pag winter naman, kompleto naman dito ng mga uniform na maaaring gamitin panglaban sa lamig. So okay, maglalagyan, no? Sayang naman kasi kung uuwi kayo, no? So pang-apat sa napansin kong dahilan kung baka tumuwi is salary. Pagdating sa salary, nalilitan sila. Dito naman sa pang-apat na to, bale, yung iba naman dito is after 3 years hindi na sila nagpipirma ng panibagong contract. So supposed to be dapat pag after 3 years mo kasi dito, o-offeran ka pa niya ng another 2 years, another 1 year for SSW. So ang iba naman hindi na sila nagtutuloy-tuloy. Tapos mula na nag-pandemic, medyo lumugmok talaga, bumaba talaga yung palitan ng yen at saka peso. So hanggang ngayon ang hirap bumangon, hindi na bumabalik kasi dati yung iba nagko-cross country sa ibang bansa, so hindi nila tinatapos yung pinirma nilang kontrata sa dito. Nagko-cross country sila o kaya umuwi muna sila sa Pilipinas para mag-prepare ng mga requirements nila papuntang ibang bansa, no? Kasi isa sa mga dahilan kasi mas malaki yung sahuran doon. Nakakakita sila sa tingin nila, mas malaki yung opportunity, mas malaki yung kikitain nila. So isa yun sa mga rason, yung salary, no? Dahil sa patuloy na pagbaba ng palitan ng yen to peso is sobrang baba. So wala silang magagawa kundi talaga magkipagsapalaran naman sa ibang bansa, no? So yun yung pang-apat. So pang-lima, so ako although may ganoon din na opportunities, may mga nag-offer din sa akin na mga ibang bansa, mag-iba na lang naman kasi mas malaki yung kikitain. Sa akin naman, para sa akin, okay naman ako dito sa Japan, kahit sabi natin medyo hindi talaga ganong kalaki yung sinasahod kumpara mo sa ibang bansa. Gusto ko na sabihin na okay ako dito, masaya ako dito sa bansang Japan, lalo na dito sa lugar na to, no? So last but not the least, yung pang-lima is sa napansin ko yung family problems, no? So lalo na yung may mga asawa, may nalalaman na may mga girlfriends sa Pilipinas, tapos dito nagtatrabaho sa bansang Japan, malalaman meron ng ibang karelasyon, o kaya yung asawa sinasalisin na ni kumpare. yung gano'n, may mga pinagpapawisan ako mga kayuri kasi yung electric pan nakapatay kasi pag pinandar ko yan habang nagbablog ako, maingay, hindi maganda yung pagdating sa love life, ayun. So yung girlfriend parang hindi na nag-good morning, so nafe-feel mo na parang nanlalamig na. So o kaya nalabalitaan mo yung asawa mo is may nakapag-message sa'yo, may nakapagsabi sa'yo na yung asawang may kinakasama ng iba. So meron mga ganyan. Actually ngayon uuwi ka nang hindi pa tapos yung kontrata, uuwi ka kasi ayaw mo masira yung pamilya mo. So ganoon, kasi ayaw mo masira yung pamilya mo, so uuwi ka, ayusin mo, no? Ayusin mo. Kapalit nito yung
kontrata mong pinirman dito sa Japan is masasayang. So kasi kapag ikaw ay galing dito sa Japan tapos hindi pa natapos yung kontrata mo tapos umuwi ka na, record na yan dito. So hindi ka na maaring hindi ka na makabalik dito kasi meron ka ng record na depende kung anong visa yung pagbalik mo dito, iba ng visa yung matibay na visa na yung bitbit mo, no? Itong itatatak nyo sa sarili nyo, no? Kapag yan ay ginawa sa inyo ng karelasyon mo sa Pilipinas, wag kang uuwi, wag kang tapusin mo yung kontrata mo. Kasi bakit? Kapag ginanong ka ng partner mo sa Pilipinas, sinong mawawalan? Sinong nawalan? Hindi ikaw, siya yung mawawalan. Pakatatag ka lang, isipin, focus ka, kung may anak kayo, magtrabaho ka pa rin, mag-focus ka sa magiging future ng anak mo, no? Wag kang mag-focus sa partner mo, kasi yan kapag kahit anong higpit mo diyan, kahit bantayan mo, kahit magkasama ko sa Pilipinas, kung talagang magloloko yan, lulukuhin kayo, hindi mo yan mapipigilan, wala kang magagawa diyan. So kapag ginawa yan sa iyo, sino yung lugi? Siya ang malulugi. Ikaw yung may magandang trabaho, ikaw yung may malaking sweldo. Bakit? Hindi ko naman sinasabi na palitan mo yung asawa mo, pero kapag ginawa niya, linoko ka, ikaw napakatino mo dito sa Japan, tapos malaman mo, nagpapadala ka ng pera doon, tapos lulukuhin ka lang ng asawa mo, kaya ng partner mo doon, hindi niya deserve yun, no? So mag-focus ka pa rin dyan sa trabaho mo, at madali lang naman magpalit ng mag-focus ka sa magiging future ng mga anak mo, kasi yung mga anak mo, kahit balik ta rin yung mundo, anak mo pa rin yan. Pero yung asawa mo, hindi mo yan ano-ano eh. kapag linoko ka niya at naghiwalay kayo, kapag niloko ka niya nang walang magandang dahilan, ibig sabihin hindi mo deserve makasama siya habang buhay. So baka may mas magandang tao, mas magandang babae, mas tamang babae talaga na para sa iyo, nakalaan para sa iyo o kaya para sa mga anak mo, no? So ayan, pagdating nyo dito sa Japan, isipin nyo na lagi yung pangarap nyo, yung goal nyo. So focus lang kayo, diretso lang kayo sa goal nyo. Wag kayong masyadong makikinig sa mga negative na tao, so isipin nyo lang palagi, lalo na kung nagpapagawa kayo ng bahay. So isipin nyo lang na matapos nyo yung kontrata at maging maayos. So dyan naman sa mga pamilya natin dyan sa Pilipinas, kung alam niyo naman ang mga simpleng problema lang ang nangyayari sa Pilipinas, wag niyo na masyadong ipaalam sa mga katulad naming nasa abroad o nasa ibang bansa, kasi syempre pagod na sa trabaho, stress pa, tapos dadagdag nyo pa ng palaisipan, lalo na kung mga maliit lang naman ang problema. So hanggat maaari, wag niyo nang ipaalam sa amin o sa mga kamag-anak yung OFW, kasi nakakadagdag lang yan sa stress namin sa iisipin. So ayun lang. So ayun, no, focus lang kayo sa goal nyo. Kung pangarap nyo makapagpatayo ng bahay, dire-diretso lang. Maraming salamat sa panonood. Sana meron kayo na konting natutunan o konting idea na maaaring makatulong sa inyo, lalo na sa mga aspiring na trainee o na mga nag-apply dyan sa Pilipinas, na sana makatulong sa inyo yung vlog na to, para lang sa ganun ay mapaghandaan nyo yung mga bagay na mga sinabi ko, para pagdating nyo dito ay matapos nyo yung kontrata ng walang pagsisisi, no? So ayan na, maraming salamat mga kayuri sa panonood ng ating panibagong vlog. So sana huwag na ito patagalin, sana magkita-kita po tayong muli sa susunod kong vlog. So matane, bye bye.